Good day, everyone. Today we're going to discuss the other part ng ating marketing plan. Okay? So, dito naman tayo now mag-focus sa chapter 6 to 7. Okay? Again, ito mga pinapakita ko sa inyo, this will be your guide. No? Pero wag siyang gagayahin na copy-paste talaga. Okay? Ayan. So, dito, time frame of strategy. So, pwede nyo siyang ilagay dito sa schedule of activities timetable. Okay? Ay. So, example, kailan ba nag-start yung general planning? Start date, end date. Kailan kayo nag-start ng menu design? Start date, end date. But again, dapat itong mga to ay pinag-iisipan, pinag-aaralan, hindi siya pwedeng dapat lang hulaan. Okay? So, dapat ito, dito natin makikita kasi kung kailan mag-i-start yung project at kailan siya mag-i-end, gano'n siya katagal. And then, may iba bang project na matatamaan. Ayan, yung product promotion, every kailan ba siya? Parang ano to kagaya to sa ergonomics din natin na isa, yung Gantt chart. So, parang ganun din siya, no? So, yung product promotion ba sa social media, dapat ba ginagawa lang siya every February lang? How about yung other months? So, kaya dito nilagay nila January hanggang next year. So, yan. Pwede ninyo siyang no. Dito pala nilagay nila isang araw lang. So, yun. Depende sa inyo, no, kung paano ninyo gagawin to. Yung mga scheduling. Okay, then next is, ayan, dito naman tayo sa sales volume, projection. Wait lang, hanapin natin. Ayan, so dito tayo, annual sales projection. Ayan. Ito yung annual sales projection. Ito yung pinoproject ninyo na dapat kikitain ninyo for the 1 year. Para you need to make sure na nakakapag-ROI kayo. Ilang years ba bago kayo makapag-ROI or yung tinatawag natin na return of investment. Okay? So example, ang isang price ng miso ramen is 188. Ilang unit yung kailangan nilang mabenta. Meaning ilang piraso. So sabi nila dito for 1 year, dapat makabenta sila ng 1,560. So, i-multiply nyo lang yan to get the price. Then, as much as possible, dapat ito ay pataas ng pataas habang tumatagal. Hindi pwedeng ang isang negosyo hindi pwedeng palugi habang tumatagal. Dapat pataas ng pataas habang tumatagal. You need to maintain, no? Yung kalakasan ng negosyo. So, yun yung tinatawag natin na annual sales projection. So, ganyan yung example niya. And then, ito naman yung income statement. Ayan, dito naman to. Ayan, yung income statement. So, dito, papasok yung mga operating expenses. Yan, yung mga yan. Yung profit ninyo. O, tignan natin ha. 1 million. So, yan. Pero dapat yung mga advertising ninyo, yung mga utilities, yung mga ilalagay ninyo dito sa expenses, ay makatarungan, no? Hindi pwedeng ilalagay mo dyan sa advertising expenses mo 1,000 lang for 1 year. O, hindi pwede yun, 'di ba? Kasi syempre marami tayong mga advertisement na ginagawa, mga promotion, mga office supply natin 2,000 pesos lang. So dapat po 'yan ay pag-aaralan po ninyong mabuti kung magkano yung mga dapat ilagay po dito. Okay? License and permit expenses, magkano ba yung nagagastos natin? Magkano ba yung sanitary permit? So, you need to search, you need to check magkano yung mga presyo noon, yung mga kailangan natin ng mga license and permit. So, yun yung ilalagay nyo po dito. Okay? Para makikita natin how much yung ibabawas para dun sa pinaka-income natin. And how much yung matitira sa income natin kapag na bawas na lahat ng expenses. Ayan. So, yan. Ito naman 2025 to. For the year 2025. Ito naman for the year 2024. Ayan. So para yung isang company, meron siyang basis, no? Meron siyang pinaka-reference. Hanggang saan lang ba? Ano ba dapat yung kikitain nila? Ano ba dapat yung mga expenses nila? Okay?
So, for the next 3 years, yan yung pinakita nila. And then, isa pa, tingnan pa natin kung ano yung mga... Ayan, itong advertisement expenses, pwede nyo siyang ilagay dito sa detailed marketing budget. Ayan, ano ba yung mga, ayan, Facebook ads, per year, magkano yung dapat ninyong magastos. No? So, depende sa inyo kung ano yung ginamit ninyo ng mga advertisement. Yan. Then, i-explain dito sa baba. Okay? O, ito yung mga license and permit na sinasabi ko sa inyo kanina. Pero again, sa marketing plan, hindi naman siya kailangan ganito. Okay lang naman kahit wala. So, yan. Then, kaya naging total of 16,320. That's why dito sa kanilang expenses, yun ang nakalagay, 6,320. Ayun. So, hindi siya hinuhulaan, inaaral po talaga siya. Sa office supply, you need to i-analyze ano ba yung mga dapat na office supply na meron kayo. You need bond paper ba? You need marker ba? So, magkano yung mga yon? So, for 1 year, ilan kaya yung magagastos ninyo? So, yun po yung nakalagay sa income statement. Para makikita natin magkano yung ikakaltas, magkano na lang din yung pinakamatitira. Okay? So, yun po yung example niyan. And then, let's see kung meron pa ba tayong pwedeng i-example. I think that's all lang for this video, and kapag may question, magsabi lang sa akin. Thank you so much. Bye!